Hi guys, so may mga nagme-message sa akin sa Facebook tsaka dito sa YouTube, no, mga nakikita ko sa comment kung ano daw tawag doon sa pambalot na ginagamit sa mga paputok. So usually ang common na ginagamit nila ay yung Japanese paper or tinatawag na papel de hapon. Ayan, makikita mo yan. Sorry sa kamay ko, may pulbura pa, no. So ayan yung Japanese paper, no. Makikita mo yan, madali siya mapunit. Ayan. Kung mapapansin mo, dali siya mapunit. Pero may isang klaseng ginagamit, medyo mas mahal ng konti sa Japanese paper. Hindi naman sobrang mahal kasi punitin mo pa naman. Ito yung glassine wax paper na tinatawag, or ang tawag kasi dito sa amin, ang alam kong tawag dito sa amin is papel de lobo, kasi ginagamit to sa hot air balloon dati, yung parang tawag dito, yung paper lantern na ginagamit dati, yung pinagbawal. Ito yung ganito yung papel nun, hindi siya papel de hapon. Ayan, makikita nyo glossy siya, no. Sa Shopee may makikita rin na Japanese paper na glossy, pero hindi pa rin siya katulad dito na ito ay parang semi waterproof. Hindi naman sa waterproof, no, hindi lang siya agad siya nasisira kahit basain mo, unlike nung Japanese paper. Ito mo, sample lang natin, ha. So itong violet na gamit namin sa Quitties, Japanese paper yan. Ito yung glassine wax paper. Sa for sure, ayan, gamit nila wax, ano rin to, Japanese paper. So sample, lalagyan natin ng glue. So lagyan natin ng glue to si Japanese paper, tsaka to si itong glassine wax paper, no. Kung mapapansin nyo, pag hinila kong ganyan, ang dali niya mapunit, oh, punit agad. May glue pa lang yan, pero itong isa, ayan, oh, hinihila ko na, dumudulas lang. Ayun, bago na punit, kailangan persahin. So kasi mas malambot yung Japanese paper. Tsaka kung mapapansin nyo, yung Japanese paper may para siyang pampakulay. Ayan, kaya pag siya nalagyan ng tubig o kaya ng kahit anong basa, ay hahawa siya sa kamay mo, sa daliri mo, or yan yan sa surface. Unlike dito sa wax paper na to, kahit iganyan mo, walang kulay na sumasama. So yun ang difference niya. So mas maganda yung, para sa akin, mas magandang gamitin tong glassine wax paper, no. So ayan, ito yung sample na ginawa namin. Ayan. So maganda dito, matibay siya. Hindi siya katulad nung ganito, yung Japanese paper na ginagamit. Pero napakamura kasi ng Japanese paper. Ang katwira naman ng iba, pasasabugin lang naman. Pero kung sa shelf life lang, ayan, mas maganda yung gamitin yung papel na ganito. So may ibang gumagamit na rin ng ganitong papel, no, sa fireworks industry dito sa atin. Lebrilla, gumagamit niyan. Yung Quitties ng Lebrilla, makikita nyo puti. Yung puti ng Quitties nila ay ganyan din. So sa Shopee meron, guys, ililink nyo lang, ililink ko dyan sa sa description, no. Sa Lebrilla yung puti doon, ganito rin yun, hindi siya Japanese paper. So ganito yung gamit nila. Maganda dito, guys, pag sa Shopee, alam ko 20 pieces na to or 25 pieces yata, ganun, or 10 pieces, hindi ka makakabili ng isang piraso. Parang isang ganun siya, isang ganito na siya. Tapos gugupit-gupitin mo pa naman yan, kaya marami ka talagang magagawa. Kaya hindi lang naman sa paputok ginagamit, sa ibang project sa school, project sa kung saan. Ayan. Iba talaga yung texture niya. Itong violet na to, Japanese paper, so nakalagay doon sa description, glossy, pero ayun yung texture niya, malambot pa rin. Glossy naman siya, pero hindi siya katulad nito. So pag ginanyan ko, iba tunog ito. So yun lang, guys, sana maintindihan nyo. Actually yung dito tong Amparo, gumamit na rin ng ganito sa ibabaw nila. Ayun, parehas. So yun lang, guys, thank you for watching, have a nice day. Sa mga nagtatanong kung paano ako magtali ng ganitong skyrocket or kahit anong Quitties, bali ito, kunin nyo lang yung stick mo. Hindi mo na kailangan magbuhol dito kasi lahat yan iipitin mo lang. So una, hawakan mo yung dulo, ikot mo yan, kahit ilang ikot, okay lang, madami. Tapos ipit mo tong ulo, roll mo lang,
Yung mga 3, 5 roll. Depende kasi sa ito. Baby Quiton kasi ito eh. Kaya okay lang. Ikot mo doon. Nakita mo, inikot ko. Pagdating dito sa dulo, hawakan mo uli ng ganyan, ng kuko mo. Tapos ikot mo lang uli. Ayan, ikot mo lang uli ng ganyan. Tapos pagdating dito sa ilalim, iipit mo lang uli yung tali. Iipit mo lang na gano'n. Kahit 3 ganyan lang. Tapos yun, puputulin mo na. Hindi ka nagbuhol doon. Nakaipit lang siya sa in-between ng kawayan at ng pinakaulo. So, yun na. Ito medyo nagmadali lang pero okay. Ganyan itsura niya. Same yan sa mga Aquino, Lebrilla, ganyan sila magtali. Yun lang. So ito guys, no, bali naghanap ako dito sa malapit sa amin ng ano, na seller ng ano, ay mga tarpaulin printing pala. So sila kasi yung mga nag-iipon ng mga paper tube core sa gitna. Sila yung mabilis mag-replenish, kaya dito humanap ako ng yung mga ganon. So nakahingi lang tayo ng mga ilan-ilang tube, no? Pero ang dami na nito guys kasi hindi naman natin sobrang dami kailangan. Pero kayo kung type nyo gumawa ng pang ano nyo, no? Pang bombshell pwede rin to eh. Pero ilang gamit lang kasi manipis. So sementohan nyo pa yung dulo para may stopper siya. Pero naihingi ito guys. May mga makakapal din na version. Ngayon lang talagang ito lang yung naipon nila doon. So libre lang to. Nagbigay lang tayo syempre ng pang merienda nila. Kahit gaano karami doon. Mas maganda sana kung nakapagpaipon pa tayo eh. Pero okay na yan. Yung mga Goodbye Philippines, ganito lang din naman yung ginagawa nila. Pinalagyan ng pinuputol. Kaya akala mo sobrang taba. Pero hindi po pwedeng punuin yung pulbura nun. Otherwise 1 kilo yung nakalagay or declared. Hi guys, so sa ibang nagtatanong sa akin, no, ito na. Sa mga nagpapasend ng link kung saan ko daw nabili itong mga panindi natin, no. Dalawang klase ito, no. Isang ganito, galing Shopee. Tapos itong isa, galing naman sa Lighters Galore. Sa mga mall yung Lighters Galore, bilihan ng mga sigarilyo at saka ng mga lighter. So actually mas mura pa ngayon sa Lighters Galore kaysa dito sa Shopee. Ito sa Shopee kasi nasa 140 yata. Tapos parang minsan nagmamalfunction, no. Ang ayaw ko lang dito sa galing Shopee, pangalawang bili ko na kasi ito eh. Ano siya? Wait lang, tayo sa dilim. Ito nabili natin sa Shopee, no? Meron siyang adjuster dito sa likod. So pwede mo siyang laksan, pwede mo hinaan. Halos lahat naman ganyan eh. So ang kagandahan lang dito, ito naliliko. Parang yung sa mga ginagamit sa stove or pang stove talaga siya. Tapos ayan, ito yung pinaka torch niya. Kaya sa dilim. Nakakainis lang dito kasi ano, ayan. Maganda itong nabili kong isa naman sa ano, sa Lighters Galore. 120 pesos lang to. Ang maganda dito, kita mo yung kung mauubos na yung fluid mo, no. Saka ganda siya sa kamay. So ito naman, malakas talaga. Ayan, heavy duty. Kaya kung may mall sa inyo na may Lighters Galore, ayan, doon na lang kayo tumingin. Ano, ganda ng loob niya, diba? Ano, lakas talaga. Ang kagandahan kasi dito, kahit mahangin, sa pagsindi mo ng paputok, sure ka. So ayan siya. Yun sa Shopee. Pero may ganito rin sa Shopee, ganyan itsura, pero hindi ako parang mahuna, mabilis masira. Ito naman yung mga pang refill na nabibili. Ayan, refill. So yun lang guys, na-share ko lang kasi may mga nagme-message at nagko-comment saan daw nabibili yung ganitong torch lighter. Sa Shopee, Lazada marami, basta ano lang, search nyo torch lighter. So nakalagay naman doon. Yan. Adjust yan guys, pwede mong laksan, pwede mong ilak. Tapos ang refillan niya sa ilalim. Ayan. Diyan. Maraming nagamit ito sa Fireworld. Sobrang dami. So yun lang guys. Thank you.